Hello, hello po. Sa video na to, pag-uusapan po natin kung bakit natatalo ang agimat ninyo pagdating sa testingan. Malamang po na may nakakalimutan tayong gawin, kaya natatalo. Ano po? So bago pa man po ang lahat, huwag makakalimot magdasal sa mahal na Diyos. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi ang mga kaantingero-antingero kayo dyan. So anyway po, huwag na tayong tigil-tigil, continue na po natin, para hindi masayang yung oras ninyo. So, may tatlo po na posibleng rason kung bakit ay natatalo tayo or natatalo ang ating agimat or anting-anting or mutya pagdating po sa testingan. Ano po? Alam naman natin na kapag ginagawa natin, tayo ang nag-testing, gumagana. Ano po? So, bakit nga po ba nangyayari kapag pupunta na kayo sa ibang lugar or may mga ibang tao na natatalo ang kapangyarihan ng agimat ninyo, So, may tatlo pong basic na rason kung bakit ganyan ang nangyayari. So, ang una po nating rason, kasi alam naman natin ang mga antingero or antingera, inaalagaan po natin ang ating mga dala-dala, alaga, or ang anuman na mga gabay natin. So, natin, alam natin na yan ay nagagana. Alam po natin, may pruwiba tayo, kaya nga tinawag nating anting-anting kasi gumagana. Subalit, meron pong mga iba na mga antingero-antingera na mas mataas ang nalalaman nila kesa sa atin. Natural po yan na process kasi merong baguhan, merong batikan. Excuse me. So, taan po yung process yan ng life. Pero, kung gagawin po natin itong tatlong ito, posible na ma-reinstate natin ang kapangyarihan ng ating agimat. Kasi, kapag hindi po natin ito ginawa, talaga po matatalo tayo. So, unang-una po, ang number one, kapag pumupunta po tayo sa testingan, pag naando na po sa halimbawa, nilagay mo na yung anting-anting mo doon sa testingan, nilagay mo na. Tapos tatayo ka na. Dadasalan mo. So, ako po, halimbawa, pag ginawa ko yan, yung mas halimbawa, yung mas matibay kaysa sa akin, yung dinadasal ko, alam niya na yun kung anong dinadasal ko. Nalalaman po yun kasi mas mataas yung alam niya. So, ngayon, ang gagawin niya po, aanuhan niya na, kukontrahin niya na yung habang nagdadasal ka po, kinokontra niya na yon. So, ngayon po, hindi man na mo alam yon na kinokontra niya, pero yun na po yon. Kasi, ganito po ang nangyayari niyan. Yung isa na matibay po, posible lang po na yun, meron na siyang ginawang orasyon bago pa man dumating, ginawa niya na kontrahin ang anuman na dasal. So, dapat po, huwag kang magdadasal doon sa harapan ng medalyon mo. Kasi, nalalaman yon at lalo kung kumbaga mapapalso yung dasal na yon. Kasi, ganito po yon. Yung dasal mo, dasal ko, dasal sa internet, dasal ng iba, halos para pareho. Nangangahulugan,
para pareho po ang power niya. Ano, yung dasal na yon. So, ang pagkakaiba nga lang po, nagiging mas malakas yung isang tao, isang anting-anting, kung yung daladala niya ay inanuhan niya, nilagyan niya ng iba na halimbawa agimat, ano, nawala ka. Yun, magiging malakas yun. Tapos, hindi siya nagpapaltos sa pagdadasal. Yun, mas malakas yun. Pinapakain niya lagi, mas malakas yun. Ngayon, may isa pong sikreto, kaya nagiging mas malakas ang medalyon. Kasi po ito ang isang pinakang sikreto. Kaya lang hindi pwedeng ibigay kasi nga sikreto. Kaya nagiging masyadong malakas ang ano natin kasi binibinyagan po yun. Yung konsagra, kinukonsagra plus binibinyagan po. Ang pamamaraan ng pagbibinyag ay iba-iba. Ngayon kung sa pagbinyag po ng medalyon na yon, halimbawa yung medalyon na daladala mo hindi mo bininyagan, kinonsagra mo, tapos yung hindi mo na binyagan na talagang yung bininyagan mo na talagang kailangan niya, yun ang kulang po yun kasi sa pagbibinyag po ng ng mga gamit natin, yun po nagiging isa. So halimbawa ito po, sabihin natin, example ko lang po ito, halimbawa ito, si San Benito, ayan, si San Benito po, cross na San Benito, so, ang mangyayari nito, kung ganito lang kung binili ko, tapos, kinonsagra ko, dinasalan ko lang po siya ng 49 days, tapos pagkatapos nun, gagamitin ko na, papakainin ko na lang. Ito po, ang power nito, kapareho lang ng mga power na mga nag-i-exist po. Kasi para-pareho po yun, di ba? Pero po kung sasamahan ko ito ng ganito, so, ako lang po ang meron nito. Ako lang, sinisiguro ko po, ako lang ang meron nito. So, kung ito, sinamahan ko nito, di malakas na ang puwersa niya kasi may bantay na siya. Nilagyan ko na ng bantay. Ngayon, kung lalagyan ko pa po ng ganito, ito lang po ay example, lalagyan ko po ng ganito. So, ito po ay, yung black obsidian. Marami pong black obsidian. Pero, sinisiguro ko na kapag sinama ko ang black obsidian dito sa isang ito, na sinisiguro po ko na ako lang ang meron nito. Kasi ginawa ko to para bantay. So, ito, plus ito, must be, malakas na po, So, kasi, ngayon, isa na ngayon, kung dadagdagan mo po ng dadagdagan mo pa ng isa, ganito lang po yun. Ganyan lang ito. Ngayon, dadagdagan mo pa nito. So, ito po yung dignum, So, dadagdagan pa. Di, ayan, isang kumpul na po. Di madami na. Di mabigat na po, Ngayon, yung niya, yung bertud niya, mas malakas. So, yung alam nung is ng kalaban nyo, siya ang ibig sabihin nun, nalilin lang. Yung hindi niya ma-realize kung ang bagay na meron ka na wala sa daladala niya. Ganun po yun. Kaya, tatalo kasi dapat yung ninyo, dadagdagan, marami po dapat. Kasi, kung ito po, hindi manggana, yung iba, yun po ang mag-boost ng energy. So, ganun po yun. Kaya wag po na magdadasal, kung naandyan po, wag magdadasal na
halimbawa na andyan, dadasalan mo ito ng maraming tao. Kasi, yung mga tao po na yon posible, 90% of the time po, ng mga antingero, alam niya kung ano ang dinadasal mo. Yun po yung mga, yung mga Batikano na. So, yun po ang, natin, ang, isa, ano po ba ang dapat gawin yan, So, para i-avoid natin yan. Dapat po, again, dasalan mo na, kasi pinapakain mo naman yung anting-anting mo, yung agimat mo, yung mutya mo, pinapakain mo naman. So, may ritual ka, So, pero, bago ka po umalis ng pintuan ng bahay mo, at alam mo naman na pupunta ka sa laban, bago po tumuntong yung paa mo sa labas, dasalan mo na yung pangontra mo. Yung pangontra mo na na dasal para hindi mo na kailangan na magdasal pa doon. Naka-ready ka na. So, hindi makakapasok ang sino man. So, pangalawa po, na dahilan, posible na pangalawa. Pag pumunta ka po doon sa testingan, posible po, nakasabay mo yung alaga mo. So, pag pupunta ka po doon sa kasabay mo ang alaga mo, ay yung kalaban mo, magaling yun, nauna na po yun doon. So, nangangahulugan po, yung alaga mo, nakasabay mo pagdating doon, may perimeter po yun. May lugar po yun, halimbawa, ito po, ayan. Tapos naandito sa loob dito ang ang testingan. Yung bantay po, nakalaban mo, naandyan na niya, nakagwarda niya yan. So, ikaw po, nakakapasok, pero yung kasama mo, hindi na. Naandyan na iiwan. So, dahil nga sa may may excited ka, kasi alam mo naman talagang gumagana yung mo, yung agimat mo, yung anting-anting mo, excited ka, nakalimutan mo yon. Kaya, kailangan po, kung pupunta ka naman sa ganon, alam mo naman na pupunta ka sa testingan, at alam mo naman talaga na yung yung agimat mo, gumagana, alam mo po yun. Gawin mo po, na paunahin mo na yung kasama mo. Ang ibig ko pong sabihin, paunahin yung kasama mo. Kung may inkanto kayo na kasama dahil sila ang paunahin mo na po sila, nabantayan na para hindi na makagawa pa ng iba yung kasama. Kasi marami doon, lahat mga antingeran, mga nakaandyan, di ba po? So, imagine po ninyo, yung mga power nila, may kanya-kanyang power, kanya-kanyang agimat. Nag-aano po yan, nagsisintikan yan. Pero kung ang mga kasama noon, kasi meron pong antingero or antingera na ang nila ay yung mga taong hindi nakikita. So, yung itong medalyon ay sinasamahan, ginagamitan ng taong hindi nakikita. Kaya dapat yung kasama natin or kasama ninyo, dapat mauna na doon. Sila na mismo ang mauna. Utusan na po ninyo na mauna na doon. Kung wala naman po kayong wala kayong kasamang inkanto, ang gawin po ninyo, yung orasyon ninyo, itapon na po ninyo doon, paunahin na. Kaya po yung sinasabing, di ba may bulong tayo sa bulong sa hangin, palipad hangin, paunahan na po ninyo. I-try po ninyo, wala namang mawawala, di ba? Kasi kung talaga namang alam ninyo na ang inyong agimat gumagana talaga, hindi tinatablan or talagang malakas, meron lang po kayong nakakalimutan na gawin. So, yun yung orasyon na pinapanglimot kayo. So, ano po ang dapat ninyong gawin? Again po, ang pag-resolve niyan ay posible po na
anuhan na ninyo, paunahin na ninyo, kung ano man yung kasama ninyo, paunahin na ninyo doon pa sa lugar na yon, kasi alam nila kung saan pupunta. Alam nila po yung kung saan pupunta. Kasi, ano sila, alam nila yon, di ba po? So, ang pangatlo po na rason, ay, ito po, ito, minsan nakakalimutan natin ito, nakakalimutan. Minsan po, posible, hindi po lahat na bagay na pero posible po na ang ibang antingero or antingera na po sila, nag-orasyon na sila ng tagabulag. So alam naman na po natin kung anong tagabulag pero doon po sa mga hindi nakakaalam ng tagabulag na orasyon, ang tagabulag po ay yung ginagamit sa yung natutulala yung tao, yung nagkakaroon ng yung seconds na pagkalimot na yung hindi mo nakita kung ano ang nangyari. Ang tagabulag din po ay yung pwede mong itanim yung kung ano ang makikita ng iba. Halimbawa, yun po ang ang tagabulag, yung namamanipulate mo po ang sitwasyon. Hindi lang po sa sinasabi na tagabulag hindi mo nakikita kung ano-ano. Hindi po, ang tagabulag na orasyon, sakop po noon, yung namamanipulate mo ang isip na sa sinasabihan mo yung yung naandyan sa harapan mo na yun ang nangyari. So, ganun po yun. Sa orasyon po, ang agimat po, ang agimat natin ay material na bagay po. Kung ano ang lakas ng orasyon natin, yun ang lakas ng agimat natin. Kung ano po ang kung ano po ang pag-iingat natin sa ating orasyon, yun din po ang pag-iingat sa medalyon natin or sa anting-anting or sa agimat. Kasi po, ang mga antingero-antingera, malalakas po. Malalakas po yun kasi may kanya-kanya. So, halimbawa, nakakuha kayo ng anong tawag dito, yung mutya ng linta. So, nagkakailan po ang tao na may mutya ng linta. So, ang mutya ng linta po ay para-pareho ang dala niyan. So, sino po ba ang merong mutya ng langgam? Bihira din po yun. So, kung yun po ay pinagsama-sama mo doon sa agimat mo, pinagsama mo, nangangahulugan, malakas yun. Kasi hindi naman po lahat ng mga antingero-antingera, meron lahat ng meron ka. Meron po dyan minsan na yung mga collection mong yun, anong ibig sabihin, yung collection mo, wala rin sila noon. Kaya ang lakas mo po, malakas ka, kaya lang may nakakalimutan ka pong gawin. Kasi baka naunahan ka na mag-orasyonan nung kalaban mo. So, kaya ang the best, huwag makakalimutan na mag-orasyon bago lumabas ng bahay at huwag niyo pong orasyonan ang agimat ninyo na maraming nakakakita or maraming nakakarinig or maraming nakakaalam. Kasi kung yung yung antingero na yon may kasama, alam niya yon. Kung po na yon, yung antingero na yon, nakakabasa ng isip, nakakarinig, malakas ang pangrinig, rinig niya yon. So, kahit po lang tayong ganon, yung iniisip natin, alam nila po yun. So, kaya kailangan, ang protection po, halimbawa, pag dumating na po, instant na po kayo, na dadasalan, huwag niyo pong dadasalan na naririnig ng iba. Dasalan niyo po bago kayo umalis ng bahay kasi yun nga po pinapakain na ninyo dinidebusyon na pinapakain na ayun, every Good Friday naman inaanuhan niyo yun
anong tawag doon, inaanuhan, yung siniservisyuhan, ano po. So, excuse me, kaya may ano na po yun, may power na yun, nakakalimutan nga lang po. So, yun lamang po ang maisa-suggest ko na posible yun ang tatlong dahilan kung bakit natatalo ang inyong agimat, anting-anting, or mutya. So, anyway po, see you sa next video ko.